Hi guys! Welcome sa ating very first video dito sa ating YouTube channel. So today, i-share ko sa inyo yung mga expenses na pwede nyo magastos if ever nagbabala kayong mag-DIY papunta na Mount Pulag. So let's go! So if you're from Manila, walang direct na bus na bumabiyahe papunta ng Mount Pulag. So kinakailangan mong mag-bus from Cubao going to Baguio. The fare is around 626 pesos. Then pagdating mo ng terminal ng Baguio, pwede ka sumakay ng mga taxi papunta ng Slaughterhouse. Yung fare is around 100 to 150 pesos na yun. Sabihin mo lang kay driver na i-drop ka sa may Old Slaughterhouse, yung terminal dun ng mga bus and van. Then pwede kang sumakay doon ng van papunta ng Kabayan. Yung fare nila is around 200 pesos o 250 pesos na yun. Make sure pala na yung advice si driver na i-drop kayo sa may pinakamalapit na babaan papunta ng DNR para hindi kayo lumagpas. Sa case namin, nag-rent lang kami ng van from Marikina going to Mount Pulag kasi medyo marami kaming dala. And medyo hassle kasi sa amin, sa part namin kung magta-transfer pa kami kasi medyo wala kang direct na biyahe papunta ng Mount Pulag. So, yung group na in-organize namin, nag-decide na lang na mag-rent na lang kami ng van tapos mag-ambag-ambagan kami. Yung rent ng van namin is around 19,000 pesos and 10 kami, so tag 1,900 pesos kami each. For kami umakyat ng mismo DNR, may stopover kaming nadaanan, doon kami nag-breakfast. Nalagay ko na lang dito kung saan kami nag-stopover for breakfast. Yung meal niya is around 150 pesos to 200 pesos. Bali yung DNR pala, nagbubuka siya ng around 9 AM pa. So, if napaaga kayo, pwede kayong mag-breakfast nga muna kayo and huwag nyo kakalimutan pa na magdala ng medical certificate na fit po kayo kasi requirements na yun. And if ever naman na wala kayong nadala, pwede naman kayong magpa-medical doon na mismo sa may Mount Pulag. Upon arrival sa DNR, kailangan nyo magbayad ng registration fee ng 350 pesos. Yun yung usually na sinisingil nila sa online. And after nun, tatanungin nila kayo kung magta-transient ba kayo or magka-camping. So, sa case namin, mas pinili namin mag-camping for full experience. If magka-camping kayo, kailangan nyo magbayad ng 100 pesos per head. Yun yung bayad sa campsite fee. And then, if magta-transient naman kayo, wala na kayong extra babayaran. Didiretso na lang kayo dun sa transient nyo. And ang alam ko, ang rate sa transient is 500 pesos per night. May binayaran kami sa DNR also na admin fee para yun sa driver. After yung magbayad, magpo-proceed na kayo sa briefing. Mabilis lang naman yun. May play lang silang video around 15 to 20 minutes and mag-explain lang din sila sa inyo ng mga do and don'ts doon sa pag-akit ng Mount Pulag. After briefing, nag-proceed na kami sa my ranger station. Sa ranger station din pala kami nagbayad ng environmental fee, cultural fee, and barangay fee. 360 pesos yun per head. Nagbayad kami ng 350 pesos per head para dun sa guide. Pero ang alam ko, yung rate noon is depende kung gaano kayo karami. Sa case kasi namin, 10 packs kami. So, sinigin na lang nila kami ng 350 pesos each. Pero sabi nila, ang rate talaga sa isang guide is nasa around 2,400 pesos at. So, if ever tatlo lang kayo, yung 2,400 pesos, yun yung kailangan yung paghati-hatian. Before namin i-meet sa tour guide, nag-advise muna kami, nakakain muna kami ng lunch kasi kami we decided na mag-camping. So, after ng briefing, after lahat ng payments, diretso na kami agad ng hiking. Unlike dun sa mga magta-transient, sila kasi after briefing, pwede sila makapagpahinga muna sa transient. Kami, diretso na agad kami akyat ng bundok. Ganun. So, after namin mag-lunch, na-meet na namin si tour guide. Pagka-meet namin kay tour guide, nag-explain lang siya ng briefing and also nag-pray kami before kami umakyat. Sa food naman, trail snacks lang yung dinala namin para hindi gaanong mag-over dala ng mga food kasi ang hirap din magbitbit ng mga kalat pababa. Kasi kung pang third time namin to and sa first namin, sobrang dami namin dinalang food para na syempre diba for sharing, ganun. Tsaka extra na din. Kaso yun nga, after nun, sobrang dami namin bitbit na kalat pababa kasi hindi kayo pwede mag-iwan ng kahit anong kalat doon sa Mount Pulag. So, kung ano inakyat nyo, yun din lahat ang ibababa nyo. Ang nagas namin sa breakfast is 150 pesos. Tapos sa lunch naman is 200 pesos naman sa lunch. Bali yung tray pala na aakyatin namin is ang bangig tray. Yung pinaka-basic tray. Pero hindi talaga siya ganun ka-basic ha. Kasi kailangan nyo rin ng preparation. Kasi
marami pa rin, mahaba pa rin ang Mount Pulag. Remember, Mount Pulag is the third highest mountain in the Philippines. So, kahit sabihin mo beginner-friendly yung trail, kailangan mo pa rin mag-prepare. And pwede rin kayong maghabal, optional yun. Pagpababa na kayo ng Mount Pulag, pwede kayong maghabal. The rate is around 200 pesos ata. So, bali ang total na nagastos namin for DIY na Mount Pulag is around 3,430 pesos. Kasama yun yung lahat ng mga nabanggit ko kanina. Pero hindi kasama dito yung ibang expenses like if ever bibili kayo ng mga pasalubong or kaya may mga gamit kayong nakalimutan. Ayun, pwede kayong bumili sa ranger station. Hindi siya kasama sa computation natin dito. Bali, ang computation nandito is yung mga nabanggit ko kanina. So yun guys, if ever may mga question pa kayo regarding sa ating Mount Pulag na hindi ko nasama dito sa video, don't forget na mag-comment lang kayo dyan o kaya i-message nyo lang ako or kaya mag-email lang kayo sa akin. Ilalagay ko dyan sa ilalagay ko naman dito sa video. So, thank you for watching guys and I hope nakatulong ito sa pag-research mo paakyat ng Mount Pulag. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget na i-like and subscribe nyo na rin ako and click the notification bell para ma-notify na rin kayo sa ating mga next DIY travel na i-upload. See you!